Si Director Luisito Louie de los Santos nasa ating linya po ngayon. Siya po ang butihing spokesperson ng Maritime Industry Authority or Marina. Director Louie, good morning, sir. Sir. Magandang umaga po, Sir Peter and Ma'am Rica. Hi, sir. Good morning. Thank you for your time, sir. Okay, kumusta po ang ating mga pantalan? Dagsana po ba ang mga pasahero, lalo na yung mga mag-i-inter-island? Actually, sir, handang-handa na po ang ating mga pantalan and even yung mga barko po natin to meet yung expected influx po ng ating mga pasahero. So, ang Marina prior po sa UNDAS, kinasana po natin yung intensified compliance monitoring wherein lahat na we divided yung mga teams ng Marina nationwide na pinuntahan po ang mga iba't ibang mga ports. Ito yung mga major RoRo ports kung saan doon po yung dagsaan po ng ating mga pasahero. Opo. Nag-deploy din po ba kayo ng additional manpower, sir? Kasi, opo, dadagsa yung mga, lalo na yung mga nakasasakyan ba na magro-RoRo? Yes po. Tayo ay naka-standby din po at kabilin-bilinan din po ng ating butihing secretary ng transportation na dapat alalayan din po natin ang ating mga mananakay ngayong panahon po ng UNDAS. So dito po sa enforcement service na ako po ay bagong talaga na director po ng enforcement service ng Marina, sinisigurado po natin na nandun po tayo para tumugon po sa mga iba't ibang mga challenges na pwede pong mag-arise ngayong UNDAS. Sir, meron po ba tayong mga special trips na nakahanda na po just in case magkaroon ng pangangailangan sa mga ganito? Ibigay ko lang po, Ma'am Rica, yung perspective. Opo. Ang mga barko po natin ay mga liners. Liners po itong mga to. So, ibig sabihin pag liner, dun sa CPC nila, naka-indicate po dun yung sailing schedule, tapos kung anong araw, at kung anong mga ruta nila. So, dito po sa maritime sector, we do not issue special permits. But we issue relaxation order. So lahat po ng ating mga regional directors nag-i-issue po ng relaxation orders sa ating mga shipping companies wherein pagpuno na po ang mga pasahero sa isang barko ay pwede na po silang umalis. So paano po ito? Parang instead na nakaschedule, ay tuloy-tuloy na magpupuno ng mga available na mga barko hanggang maubos po yung mga pasahero sa pantalan. Ganun po ba yon? Yes po. Kasi pag special permit po yung i-issue natin on a per vessel basis, magkakaroon po tayo ng problema. So ang palaging ginagawa po ng Marina at bilin na rin po ni Administrator Sonia Malaluan, sinisigurado po natin dapat nasapat ang ating mga ships or passenger vessels na to carry yung ating mga pasahero. Pwedeng maagang maglayag para mabilis ang turnaround. Yes po. That's why yung ating mga pasahero, napaka-importante po na alamin nila yung kanilang mga schedule. Nakapublish naman po ito sa mga iba't ibang mga websites ng mga shipping companies. Kasi relaxation orders, ibig sabihin yung mga shipping companies ay hindi nila sinusunod ang kanilang mga schedule for us. Puno na po ang barko, pwede na pong maglayag. Pero bawal mag-relax kasi ang daming tao, so ikot sila ng ikot. Ganon, sir. Ang relaxation po ng sailing schedule. Yung ating mga pasahero. Of course, pwede silang mag-relax because it's the trust of the government to ensure that we have to provide safe, comfortable, and convenient transportation system. So, and of course, safety can never be compromised. Pero Director, malikot lang ang utak ko. Baka pag nirelax yung mga barko, ang ma-stress yung mga pasahero. Pagdating ng 3:00, ay wala na po yung barko nyo, umalis na.
Ay ano po, tuloy-tuloy po yung tuloy-tuloy po niyan. We have to make it sure na there are provisions for shipping services. Yeah. Okay. Because kung nila na barko Oo. ay pag hindi man available, we are very sure that there are also other service providers who are ready to provide yung mga services sa ating mga mananakay po. Oo. Okay, Sir Louie, medyo minor lang ito pero it's a cause for tension kung minsan eh. Magkano ba talagang bayaran sa porter sa mga pier natin? Iba-iba ba? At paano po ba? Meron bang parang booking desk yan para parang sa airport? Alam mo kung magkano yung babayaran mo, meron silang standard rates. Is that the same thing with our ports? Sir, ang po natin, ang mandato po natin ay mga shipping services. May mga kasama po tayong ahensya ng sa government na sila po yung responsible po sa ganyang mga issue. Sa Marina, we cannot speak on charges sa mga porters po natin. Sino pong government agency ang dapat na tumitingin diyan o nagmo-monitor? Yung structure po kasi ng governance natin sa Port Authority, for example, we have the Philippine Ports Authority, we have the Cebu Port Authority, we have marami pa po yung mga economic zones authority natin that they also, operate ports. May mga municipal ports po tayo. For example po dun sa Boracay, it's a municipal port and it's not a port regulated either by the Cebu Port Authority or the Philippine Port Authority. Sir, pag meron pong reklamo ng overloading, saan po pwedeng isumite ito? Actually, yung issue po ng overloading, maganda po yung ugnayan po ng Philippine Coast Guard sa Marina because every quarter po nagkakaroon po ng dialogue ng Marina sa Philippine Coast Guard para pinag-uusapan kung paano pa po natin paigtingin ang compliance ng ating mga shipping operators sa mga regulasyon natin. Kasi kokonti po yung Marina in terms of staff complement, so we rely so much on the support of our colleagues from the Philippine Coast Guard. So yung sa pre-departure po, we believe meron po tayong mga compliment from the Philippine Coast Guard. Sir, question ko lang din po, no? Katulad po sa eroplano na merong mga tinatawag na roster ng mga pasahero nito, may ganito din po ba tayo pagdating sa ating mga pantalan, especially sa mga panahon na may relaxation order kung saan sinasabi nga po ninyo, once puno na, lalarga na. So, mabilis po yung turnover ng ating mga pasahero. Naman po, may mga passenger manifest. This is really very important kasi yung passenger manifest would indicate kung ilan ang pumasok na dun sa barko. At yung mga barko po natin, meron po silang maximum passenger capacity. Hindi po sila pwedeng mag-overload doon. Kasi pag overload, delikado po yan. Hindi po natin pinapayagan yan. Yeah, so talagang inaakyat ng ating Coast Guard yung mga barko, ano po? Yes po. Talaga? So at saka paano po nabibilang yun? Yun yung nga po eh. pagpasok pa lang, meron na silang parang check-in, kumbaga. May mga ibang shipping companies po natin, may sarili na po silang mga booking facilities. Ito yung online. Ayan. May mga of course may mga ibang shipping companies pa, lalo na sa mga areas na may issues po sa connectivity, talagang mano-mano pa rin po. But of course, kailangan po natin talagang paigtingin ang monitoring po natin kung ilan ang mga pasahero na sasakay sa isang barko. But of course, the Marina, as the regulator for our shipping industry, is currently coming up with a regulation on the the implementation of mandatory online ticketing system. Yeah. And we hope to be able to present this to the Marina Board. Ang Marina Board po kasi natin ang policy-making body. It's not the administrator, and the chair of the Marina Board is the secretary himself. Okay. So we'll be presenting po itong policy natin ng online ticketing system. Okay, one last na lang po mula sa akin, Director. Yung number of life vests, dapat ba 1:1 po ba yan? Yes po. Napaka-importante po. Hindi po pwede na kulang po ang number ng life vests Oo. doon sa authorized
number of capacity. Kung po pwede nga, dapat may may Ayun. extra. Palaging may extra kasi kung minsan yung wear enter, Oo, tama. pati crew po, mga staff, mga crew complement po ng barko dapat meron. Kasi Opo. first defense po natin sa buhay po natin ang Correct. ang life vest. Opo. Tsaka, Opo. sumbong po natin pag merong nakalagay doon na offer good while supply lasts. ng live vest. Hindi pwede yan. Sir, speaking of live vest po, no, kasi ilang beses na rin naman po ako nakakasakay dyan. Dapat po ba mandatory na kapag sakay ninyo ay isusuot na mga pasahero ang mga live vest until bababa na sila ng mga barko or mga fast craft nila? Ideally, dapat po. Ideally, dapat. Pero for example, pag mga long haul trip, for example, sa mga malalaking mga barko, for example, yung mga tugo, malalaki po ang mga yan. But of course, yung mga pasahero, alam po nila kung saan dapat nakalagay po ang ating mga life vest. Pero sa ating mga motor bangkas, mandatory po. As soon as lumabas na po, kung naglayag na po yung motor bangka, ito yung mga maliliit na mga wooden hull natin, dapat nakasuot na po. Ayun, alright. Tsaka yung mga nade-delay po ng mga barko, mga hindi lang isa nakikita ko sa sa YouTube, 2, 3, 4 na oras. Na-traffic din sila. dapat may penalty yan. Okay, Director, maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Good morning. Morning po, and thank you for the opportunity at saka suporta po dito sa Maritime Industry Authority sa pagbibigay paalaala sa ating mga mananakay ngayong undas. Director, Ingat po and kayo. our belated congratulations on your new position. Ano po? Mabuhay Yes po kayo. po. And Alright. we look forward to be working closely with Sec Banoy para just Alright. maano po natin. Apo. Be able to implement efforts Yes. sa promotion po ng safety and security across all modes Yeah. of transportation in the country. Yes, sir. Director Luisito Louie de los Santos, spokesperson, Maritime Industry Authority, or Marina.